at Amang Banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po, Ama, ay patuloy na nagpupuri, nagpapaabot ang aming pasasalamat at pagluluwalhati. Kalakip ang aming paghingi ng kapatawaran, anuman ang nasumpungan mo sa amin na hindi mo kinalugdan. Sa unang dalangin ng aming minamahal na mga magulang sa iyo, Diyos, langisan at pagpalain mo po ang aming pakikinig, pag-aaral ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng lahat ng mga makikinig, manunood sa iyong banal na gawain sa pamamagitan ng kanilang pakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng lahat, dakilang Diyos. Alisin mo po ang anumang hadlang at gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Aming sinasaway lahat ng uring hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. God bless you po mga kapatid. Makabalik po kayo sa inyong upuan. Tayo po ay magpapatuloy. At ako po nagpapaabot po ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Double honor and respect to our beloved honorable parents in the Lord. Patuloy po natin inaalaala mga gininto ang pagtuturo at pangangaral ng ating dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, the man of God, the prophet of God. At ganoon din po sa ating beloved na Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Pagbati din po sa lahat po ng minamahal na mga anak, ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise God. At sa ating lahat po na narito sa venue, purihin ang ating dakilang Diyos. At pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinabati din po natin ang ating mga kapatiran, patuloy po na umaantabay. At dyan po sa ating mga kapatid, sa dako po ng Abu Dhabi, sa dako ng Pujairah. At dito nga po sa Dubai, sa mga hindi po naka-attend. At sila po ay nanonood. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Mga minamahal pa, umanhin po sapagkat wala po sa kondisyon yung aking boses. Siguro po ay talagang nababaguhan sa lugar, sa panahon. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po tayo sa Hebreo 12:1. At sundan po natin, mga minamahal, ang ating pong mga beloved Bible reader upang maunawaan po yung ating binabasa. Amen. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that sit before us. Amen. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasanang pumipigil sa atin. At ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi ng ating nabasa, mga kapatid, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Maraming mata ang nakatingin sa atin. Amen? Hindi po ngayon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, marami po ang nakakakita sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagiging mananampalataya natin. Maraming sumasaksi. Ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala, ang mga taong nakakasalamuha natin, mga kapatid, ang mga tao sa sanlibutan, sila po ay mga nakakasaksi sa pagiging Kristiyano po natin. Ang sabi diyan, itabi namang walang liwag ang bawat pasan
at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin. May pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Takbuhin po nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ibig sabihin tayong mga Kristiyano, meron talaga tayong tinitiis. Amen? Meron talaga tayong dapat tiisin. At yung tiisin na yan na inilagay, sabi ng ating nabasa, meron pala talaga, ano po? Kasi inilagay sa harapan pa natin. Amen? Takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya hindi na nagtataka yung mga tunay na Kristiyano kung bakit iba't iba ang nararanasan natin. Sa buhay na ito, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, iba-iba yung ating pinagdaraanan. Meron mang nagkakatulad, mga kapatid, yan ay inilagay sa harapan ng bawat isa sa atin. At kailangan nating tiisin. Amen? Kaya kung tayo po'y may mga problema at suliranin, para hindi po tayo sobrang nabibigatan, para hindi matorment, para hindi mawala ng pag-asa, ang kailangan, mga kapatid, ay tanggapin po natin. Amen? Kasi habang pinapasan po natin, mga kapatid, kung ano man yung inilagay sa harapan natin at hindi po natin matanggap. Dahil tayo naglilingkod sa Diyos, totoo ang Diyos natin. Naririnig natin na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal. Totoo ang Diyos, nagpapakainit tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Tapos mayroong mga ganito, mayroong mga ganon na inilagay sa harapan natin. Kapag hindi po natin yan matanggap, bibigat po yan lalo, bibigat yan ng bibigat. Lalo po tayong mahihirapan. Kaya ang solusyon, tanggapin po natin kung ano po yung inilalagay sa harapan natin. Amen? Pag tinanggap po natin, gagaan. Makakayanan natin. Kasi tinatanggap natin. Amen? Kung may nawala sa atin, tanggapin po natin. Lalo na po kung hindi naman maibabalik na. Amen? Hindi na maibabalik yung nawala sa atin, isipin natin ang isipin. Mabibigatan lang tayo, mahihirapan tayo. Kapag tinanggap natin ang inilalagay ng Diyos sa harapan natin, gagaan po yan. Makakayanan po natin. Kaya ang sabi ng ating nabasa, takbuhin nating may pagtitiis. Amen? Kaya nga mga minamahal, sa Biblia, ang isang atleta o yung lumalaban sa paligsahan, hindi ko po ito naisulat doon sa naibigay, pero maganda basahin po natin Kaya hindi po ito nakasulat dyan. Unang Korinto 9:24. O ako na po ang magbasa kaya. 9:24. Sundan niyo po ako mga minamahal sa unang Korinto hanggang verse 27. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin.
Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Ito po mga minamahal ay halimbawa ng Biblia, ang isang atleta mga kapatid, kapag siya'y lumalaban sa paligsahan, yung tumatakbo. Sabi ng ating nabasa, dapat hindi tayo yung katulad ng sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa Diyos, dapat sigurado. Dapat tiyak. Amen? At ang sabi dyan, mga minamahal, ang isang manlalaro, bago siya humarap sa pakikipagtunggali, kailangan tinuturuan niya yung sarili niya, sinusweto niya. Walang bisyo, walang alak, hindi nagpupuyat, kumakain ng pagkain at umiinom ng inuming makakalakas. Dahil sa isang manlalaro, isang atleta. Dahil ang layunin mga kapatid, maipanalo niya yung kanyang pakikipaglaban. Amen? So ganun tayo na mga Kristiyano. Dapat sinusweto natin ang ating sarili, tinuturuan natin ang ating sarili. Hindi tayo nakikipagsapalaran mga kapatid. Kung bagay yung sinasabing hindi nagpupuyat, wala tayong bisyo, ibig sabihin, tinuturuan natin ang ating sarili na huwag tayong gumawa ng makakasira sa ating pananampalataya. Huwag nating gawin yung makakapagpahina ng ating pananampalataya. Makakasira ng ating paglilingkod. Masisira tayo sa paningin ng iba, ng tao. Dahil sabi nga ng una nating mga nabasa, mga kapatid, maraming mga mata na nakatingin sa atin. Yung iba sasabihin nila, yan ba yung Kristiyano? Amen. Sa mga kasama nyo sa tahanan, sa inyong mga tinutuluyan, lalo na po at hindi mananampalataya, kailangan ang makita po nila sa atin ay ang pagiging Kristiyano. Ang liwanag, ang ilaw ng pagiging isang Kristiyano. Amen? Tinuturuan natin ang ating sarili, mga minamahal. Sinisikap natin na tayo maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ang isang manlalaro, kapag po yan ay lumalaban, tumatakbo, meron po bang tumatakbo na may daladalang kalahating sakong bigas? Amen? Nakakita na po ba kayo ng isang atleta na kapag tumakbo, may dalang kalahating sakong bigas? Wala, mga kapatid. Hanggat maari nga, ang suot nila, bukod sa maigsi, manipis. Pero sa pagiging Kristiyano, huwag po kayo magsuot ng maigsi at manipis. Hindi naman kayo manlalaro, literally. Inihahalin tulad tayo sa isang manlalaro. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, na tayo po ay lumalakad, tumatakbo sa larangan ng pananampalataya. Pag tayo ay tumatakbo o sa isang Kristiyano, lumalakad tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, dapat iwaksin natin yan, yung mga daladala natin. Yung mabigat. Kasi pahihinain tayo niyan. Yung mabigat na dala natin, mga kapatid, magpapahina yan ang paglilingkod natin. Kaya dapat wala tayong dalang mabigat. Yung nakakasira ng ating paglilingkod. Nakakasira ng ating pagiging Kristiyano. Amen? Binago na tayo ng mahal na Diyos. Amen? Yun ang lagi nating sinasabi at yun po yung pinangahawakan natin bilang taga Jesus Miracle Crusade.
Pinangahawakan natin na tayo ay mga anak ng Diyos dahil tayo binago ng mahal na Panginoon. At ito yung ipinanlalaban natin, mga minamahal, sa lahat. Kaya nga sa ating paglilingkod, hindi patalinuhan, hindi pagalingan. Amen? Dapat yung pagsunod natin sa mahal na Panginoon. Amen? Yung po yung taglay natin, yung dala natin, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Pero kung ang dadalhin natin, mga minamahal, ayaw nating ibaba, ayaw nating iwaksi, yung makakasira ng ating pananampalataya, yung si ako, yung pride. Amen? Iwaksi natin yan. Ha? Nasagi ka lang. Nawala lang sa pwesto yung upuan mo. Iwaksi natin yan. Yung mga ugali natin na ugali hindi Kristiyano, yun yung nakakapagpabagsak ng ating pananampalataya, nakakasira ng ating pananampalataya. Habang tayo'y lumalakad, tumatakbo, papunta sa finish line, sa buhay na walang hanggan, iwaksi natin yung mga nakakabigat. Amen? Unang-una, mga kapatid, yung kasalanan, iwaksi natin yan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, magpilit. Kung may pagtitiis, kailangan ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, magpilit tayo. Basahin natin, mga kapatid, ang Lucas. Luke chapter 13 verse 24. The Gospel according to St. Luke chapter 13 verse 24. Strive to enter it and the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Sa aklat po ng Lucas, ang kabanatay 13, ang talata po ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang nangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Tayo po na tumatakbo sa larangan ng pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan ay magpilit tayo. Magsikap tayo, mga minamahal. Meron po bang yung nagpupumilit na paisi-isi? Pabanjing-banjing ang paglilingkod sa Diyos? Pag ganun lang tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magpilit, magsikap na pumasok sa pintuang makipot. Ibig sabihin, yung patungong langit ang ating landasin, mga minamahal. Pilitin natin na lumakad sa katuwiran, pilitin natin lumakad sa kalooban ng Diyos. Ang isang nagpupumilit, mga minamahal, ay gumagawa ng paraan. Amen? So kung gusto natin ang langit, mga kapatid, ayaw natin sa impyerno, gusto natin sa langit, magpilit tayo na pumasok sa pintuang makipot. Magpilit tayo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga kung tayo nagpipilit, mga kapatid, gagawa tayo ng paraan. Yun nga, mga kapatid, yung nagpupumilit, hindi pa easy. Gumagawa ng paraan para maka-attend sa gawain ng Diyos. Nagpipilit tayo, gumagawa tayo ng paraan na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya may nakakakita, kaya wala. Gawin natin, pilitin natin sundin
ang kalooban ng Diyos. Yung lagi nating napapakinggan na kung tayo ay banal sa loob ng bahay-sambahan, dapat sa labas nandun din ang kabanalan. Kaya nga kayo may nakakakita kayo wala, sumusunod tayo, nagsisikap tayo, tinuturuan natin yung sarili natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Kahit ayaw ng kalooban natin, ayaw ng sarili natin, dahil gusto ng Diyos, pilitin natin gawin. Gumawa tayo ng paraan. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, tandaan po natin, hindi tayo tumatakbo na nag-iisa. Kung lumalaban po tayo, mga kapatid, takbuhan, nag-iisa tayo, wala na sanang problema. Bakit? Hindi ka matatalo. Takbo mo, panalo mo. Kahit tumigil ka pa, panalo ka pa din. Wala ka namang kalaban eh. Pero mga kapatid, sa larangan ng pananampalataya, sa pagtakbo natin, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa Diyos, may kalaban po tayo. May katunggali po tayo, mga minamahal. Amen? Kasabay pa nga natin eh. Lagi pa natin kasabay. Dahil talagang nakikipagtunggali talaga. Kaya mga minamahal, magsikap tayo. Dahil meron tayong katunggali. Kailangan marating natin ang finish line. Yun yung ating goal. Amen? Marating natin ang finish line. Yung ating katunggali, iba naman ang kanyang goal. Huwag tayong makarating. Hadlangan tayo para hindi tayo makarating sa finish line. Yun ang kanyang goal. Subalit tayo, mga minamahal, ang ating hangarin, ang ating layunin, makarating tayo sa finish line. Amen? Kaya ngayong lagi nating naririnig na ang magtiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Hindi papayag ang dyablo na ganun-ganun lang, maligtas tayo, malangit tayo. Hindi papayag ang kaaway, mga minamahal. Kaya kung hindi tayo magpapakainit, kung hindi tayo magpapakatatag, tatalunin tayo ng kaaway. Walang langit na naghihintay, mga kapatid. Kaya ang nais ng ating dakilang Diyos, magpakainit tayo sa pananampalataya. Magpakatatag tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Dahil meron tayong goal, meron tayong mithiin. Ang gusto natin, magwagi tayo sa pakikipagbakang ito. Pakikilaban natin na ito. Ang gusto natin, manalo tayo, mga minamahal. Pagdating ng araw, maabot natin ang finish line. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang una nating kalaban, mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Basahin natin unang Pedro 5:8. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Amen. Unang Pedro kapitulo 5 versikulo 8. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Palakpakan mo muna natin ang ating mabait na Diyos. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Ang ating pakikibaka, mga minamahal, ang ating kalaban, ang una nating kalaban, mga minamahal, hindi natin nakikita. Mga masasamang espiritu. Yan ang ating number 1 na kalaban, mga minamahal.
Hindi natin sila nakikita. Tayo nakikita nila. Ang ating mga gawa, nakikita nila. Sila hindi natin nakikita. Yan ang ating kalaban. Ang gawa ng kaaway, ang karangyaan sa sanlibutan, ang kasalanan sa mundo, yan ang ating kalaban, mga minamahal. Ang pita ng laman, ang kapalaluan, ang kasinungalingan, yan po yung ating mga kalaban, mga minamahal. Hindi natin nakikita. Espiritu yan, mga minamahal. Espiritu ng katamaran sa pagdalo, espiritu ng kadamutan sa pagbibigay, espiritu yan. Yan ang kalaban natin. Amen? Ano pa ang kalaban natin, mga minamahal? Ayun. Sarili natin. Amen? Isa yan sa mabigat na kalaban. Amen? Basahin natin, mga kapatid, Mateo 26:41 at Galatians chapter 5, 16 and 17. In the book of Matthew, chapter 26, verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa aklat ng Matthew, ang talatay 26, ang kabanatay 41. Talata. At talata. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Ako na po magtuloy sa Galatia 5:16, 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng isang talata na ating nabasa, 26:41 ng Mateo, kayo'y maging mapagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Yung sarili natin ang tinutukoy, mga minamahal. Pagpuyatan, ibig sabihin, bantayan natin. Hindi lang yung lalang ng masamang espiritu, yung sarili mismo natin. Bantayan natin, mga minamahal. Para ano? Para hindi tayo pumasok sa tukso, bantayan natin, magpuyat tayo. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina. Mahina ang laman. Kaya minsan ito yung tumatalo sa atin, yung ating sarili. Yung udyok ng ating laman. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. No? So yung ating sarili mismo, kalaban ng ating Espiritu. Amen? Dahil ang gusto ng ating laman, ay pabor sa atin. Amen? Kahit labag sa kalooban ng Diyos, yun ang gusto ng laman natin. Kaya nagkakalaban. So, bantayan po natin, maging ang ating mga sarili. Dahil ito ang isa sa mabigat na kalaban po natin. At ito maari ang maging dahilan para hindi natin marating ang finish line. Ang buhay na walang hanggan. Amen? Basahin po natin ang Galatia. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang gawa ng ating sarili, ang gawa ng laman. Galatia 5:19 to 21. Amen. The book of Galatians, chapter 5, verses 19 until 21.
Now the works of the flesh are manifest, which are death, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murderers, drunkenness, rebelling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that the which do so much things shall not inherit the kingdom of God. Amen. Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga katuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. Hayag ang mga gawa ng laman, sabi ng ating nabasa. Sa mga katuwid ay ang mga ito, pakikiapid. Amen. Kaya, bantayan, suituhin natin ang sarili natin. Amen? Ang layo Ang layo ng kanluran sa silangan. Walang nakakakita. Kasi ang layo. Pakikiapid. Karumihan. Sabi ng verse 20, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito, malayo na to sa atin Yung literal talaga, yung mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, mga images, malayo na sa atin yan. Pero merong katulad sa Bible yan Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang katigasan ng ulo. Ang tigas ng ulo. Paulit-ulit na lang. Sobrang katigasan. Ang tigas ng ulo. Paulit-ulit na lang. Yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi. Kanino ka ba? Kanino ka? Pagkakampi-kampi? Meron ba niya ng Kristiyano? Wala. Amen? Sa Biblia, nagtalo-talo sila Ako kay Juan, ako kay Pedro, ako kay so-and-so. Aba, gusto ko si Pedro, magaling mangaral si Pedro. Si Juan, punong-puno ng pag-ibig si Juan. Gusto ko kay Lucas, kasi gwapo si Lucas. Bakit? Sabi ng Biblia, si Pedro ba ang napako sa krus? Si Juan ba ang napako sa krus? Amen? Dapat kay Kristo lang tayo. Sa mahal na Panginoon. Amen? Sa mahal na Panginoon, ang puso natin, focus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong tinatangi, wala tayong pinipili. Mas gusto kong song leader si Enjo. Kasi buhay na buhay. Mas gusto ko naman si Kuya Toto. Malaki, mababa, pero may dating. Kaya pag yung gusto natin, ang nagpapaawit, ay, puspos ka kagad. Pero pag hindi natin kursunada, dapat ang puso natin sa mahal na Panginoon. Walang tinatangi.
Amen? Walang pinipili. Kaya nga walang kampi-kampi. Amen? Big sabihin, kanino ka ba? Ay di sa ating lahat. Kanino ka? Sa iyo. Ikaw, sa iyo din. Wala nang iba. Sa atin tayo lahat. Sa mahal na Panginoon tayo. Amen? Yan yung mga gawa ng kaaway kapag yan ay ating sinundan, pinagbigyan. Lumagay tayo sa mga bagay na ito. Sabi ng ating nabasa, ang mga gumagawa, pati ng mga katulad nito, ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ha? Ang linaw yan, mga minamahal. Pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, hidwang pananampalataya, kapanaghilian. Yan na yun eh. Sabi ng dapat ako dyan eh. Ako dapat. Mas magaling ako eh. Mas malaki na ibibigay ko eh. Kapanaghilian. Pag nakita natin yung ating kapatid na pinagpapala, talagang smile tayo. Natutuwa tayo. Hindi tayo nakasimangot. Kasi pag nakasimangot, big sabihin, naiinggit ka. Pinagpapala yung kapatid mo, matuwa ka. Amen? Dati, bubugoy-bugoy lang. Dati, gusgusin. Ngayon, manager na. Aba, praise the Lord. Ikaw na dating sikat na sikat, putok na putok ang iyong pangalan, ang taas ng iyong kalagayan. Ngayon, hindi ka na naatin. Asan ka na? Yung mga ganun, mga kapatid, iwasan natin yung kapanaghilian. Amen? Ibig sabihin, pag nakita natin yung kapatid natin pinagpapala, material, financial, physical, spiritual. Amen? Ay, lalo mong bigyan ng upuan. Amen? Kahit di ka pinapansin, pansinin mo. Amen? So, mawawala yung kapanaghilian. Paglalasing, kalayawan, yan yung nakakatakot, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano. Yung kalayawan, ang dami ngayon. Kahit sa cellphone, sobra na talaga. No? Kahit pagod na pagod sa trabaho, pagdating sa kwarto, pagdating sa bahay, hawak ang cellphone, nag-ML. O ano? Di ba? Nag-ML. 110% hindi yan sa Diyos. Yung ating kapatiran, nag-ML, yung sarili niya, nakita niya dun sa nilalaro niya. Ilang sandali na lang, o ilang sandali lang, yung kapatiran na yun, natumba, nawala ng buhay. Inagaw ng demonyo yung buhay niya. Mabuti na lang yung mga mahal niya sa buhay, mainit na naglilingkod, ipinanalangin, binuhay ng mahal na Panginoon. Yun namang isa nating kapatiran, mga minamahal, dahil nagpabaya na, naagaw na ng kaaway, sa kalalaro, sa cellphone, ka-EML, gawa ng sanlibutan. Dati napakabait. Ngayon, number 1 kalaban ng nanay niya. Hindi na mautusan. Meron pa nga, mga kapatid, habang naglalaro, sinusubuan ng nanay, nung pagkain, matatalo kasi ay talaga namang nangunguna sa kanilang syudad, sa kanilang bayan, ang makatalo, ang galing, ang husay. Kasi matalinong bata sa pag-aaral, naagaw ng kaaway, ka-EML. Alam niyo, mga kapatid, minsan pinuntahan namin, galit na galit siya. Yung mother niya, nagpa-fasting, nag-message siya dun sa mama niya. Sabi niya, Mama, pag di mo pinaalis itong mga worker dito, magpapakamatay ako. May hawak na patalim.
Natuto siyang lumaban sa kanyang magulang, mananaksak. Pinasok ng bad spirit, ng lying spirit, ng bad spirit. Kaya yung ML, mga kapatid, sa demonyo yan. Hindi yan sa Diyos. Kaya doon sa 13, pag may choir member na malaman ko, children's choir, finest, wala naman sigurong adult choir na mag-ML. Pag meron dito sa inyo, Brother Rolly, suspendin mo ay children's choir. Kahit sa bahay nila naglalaro, hindi sa chapel, pag nalaman ng inyong abang lingkod, pinapasuspindi ko yung children's choir. Bakit? Natututong lumaban sa magulang. Hindi na mautusan Lalo na pag ongoing ng paglalaro, ay matatalo. Yung iba pa naman, lumalaban yan, pustahan. Ang kalaban, ibang lahi, pustahan. Kaya, sugal. Tama. So kapag choir member, naglalaro ng ML, 105% suspendido yan. Doon, mga minamahal, pag ayaw makinig, di lumipat ka ng ibang lugar. May mga outstation naman sa kabila. Sa ibilang bayan, punta ka dun. Dasma, may Ternate, may Cavite City, may Molino. Kung doon mo, para mas maganda, sa Baguio, malamig. Mag-travel ka ng 7 oras. Dahil ayaw mong sumunod, ayaw mong magpasakop, lumipat ka ng lugar. Siguro naman, walang may gusto sa inyo sa Pujaira. Layo nun Madalang pa ang gawain. O nanonood yung mga taga-Pujaira, diyan na lang kayo. Dito kami. Pag gusto nyo pumunta dito, punta kayo dito. Pero kami, pupunta kami dyan. Dalawin namin kayo. Pero yung mga ayaw sumunod, malaya tayo. Ayaw mo sumunod. Pupunta ka sa impyerno. Kaya sumunod tayo. Amen? Ang mga bagay na gumagawa nito, itong mga nabasa natin ito at mga katulad nito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, itong paglilingkod natin na ito, mga kapatid, na bagamat marami tayong katunggali, itong paglilingkod natin na ito, itong pakikibaka natin na ito, itong takbuhin natin na ito, mga kapatid, bagamat marami tayong katunggali, ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin, mga kapatid, 5 minutes na lang ang ating oras. Praise the Lord. The Gospel according to St. John, chapter 14, verses 17 and 18. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Ako na po sa Tagalog, kapatid, ako na po. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Bagamat, mga kapatid, marami tayong katunggali. Pero ano ang sabi ng ating nabasa? Ang ating mahal na Panginoon, sasamahan tayo. Hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandyan ang ating mga katunggali, ang ating kaaway sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, na gusto tayong agawin, gusto tayong wasakin, katulad ng liyong umuungal na humahanap ng masisila niya.
Ngunit huwag tayong matakot. Amen? Huwag tayong mangamba, huwag tayong malumo, huwag tayong panghinaan. Sabi ng ating nabasa, ako'y isa sa inyo. Ibig sabihin, hindi po tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang isang tunay na manlalaro, ang isang tunay na mananampalataya, mga minamahal, tinuturuan niya ang sarili niya. Ginagawa niya ang paraan para masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Ang isang manlalaro, mga minamahal, habang siya'y tumatakbo, hindi po yan tumitingin sa kanyang kaliwat kanan, lalo tingin sa kanyang likuran. Kaya wag na nating balikan pa ang mga nakaraan sa buhay natin na alam nating nakapagpaghina ng ating pananampalataya. Wag nating tingnan ang ating kanan, ang ating kaliwa na maaring nandito ang magpapahina ng ating paglilingkod. Bagkus itutok natin ang ating paningin sa ating unahan. Amen? I-focus natin ang ating paningin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang ating finish line, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, ang ating tagumpay. Ang isang manlalaro, habang siya'y tumatakbo, ang kanyang isip, ang kanyang puso, nandoon sa finish line. Dahil yun ang gusto niyang marating. Kapag ang isang manlalaro'y nadapa, yan ay gumulong, nasugatan. Hindi niya po iniinda yung kanyang sugat. Hindi niya iniinda kung anong ang kanyang naramdaman. Yan ay pilit na babangon at pilit na tatakbo, mga minamahal. Pilit na tatakbo sapagkat ang kanyang hangarin, ang kanyang goal ay marating ang finish line at pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan. Kapatid, hindi ka iiwan ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang nararanasan mo, ano man ang pinapasan mo, ano man ang kirot sa damdamin mo, ano man ang pagsubok na mayroon ka, ang pangako ng Diyos, hindi tayo iiwan. Sasamahan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Napakasarap maramdaman, mga minamahal, na lagi nating kasama ang ating mahal na Panginoon. Promise ng ating mahal na Panginoon, kapatid, promise ng ating dakilang Diyos, sasamahan ka niya. Sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating mabait na Diyos. Kaya magkumapit tayo sa mahal na Panginoon. Magkumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Harapin nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay ng Panginoon sa ating harapan. Panghawakan natin, mga kapatid, ang pangako ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya ay tumatahak sa iyo at siya ay isa sa iyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto, sabi ng mahal na Panginoon. Sasamahan ka. Sasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo iiwan. Ano man ang ating pakikibaka, ano man ang ating kinakaharap sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa finish line, hanggang sa piling ng ating dakilang Diyos, hanggang sa buhay na walang hanggan, tayo lamang ay magpatuloy, tayo ay magsikap. Takbuhin natin may pagtitiis ang takbuhin inilagay ng ating mahal na Panginoon sa ating harapan.
lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Huwag tayong lumayo. Turuan natin ang ating mga sarili. Magsikap tayo. Gawin natin ang katuwiran. Gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang sumuko. Huwag kang matakot. Huwag kang malumaybay. Sasamahan tayo ng ating mabait na Diyos. Hanggang sa wakas ng ating makikipanga, sasamahan tayo ng ating mabait na Diyos. Yan ang kanyang pangako sa kanyang banal na salita. Kaya't sumulong tayo, mga kapatid. Sumulong tayo sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa maglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, tayo po ay may bisita ngayon na ating kapiling, maging sa dako po ng Abu Dhabi. Paki-assist na lamang po dyan sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal. Sa ating pong minamahal na bisita na narito at ating kasama, mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mahal na kapatid. Tanggapin mo, kapatid, ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Kapatid, merong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat nating maisagawa upang ang kaligtasan ay ating matamo. Unang-una ay ang pananampalataya. Ibig sabihin, manampalataya tayo sa Diyos. Ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. 17 ng Roma, makukuha natin ang faith sa pakikinig ng Word of God. Kaya umatin ka, magpatuloy ka para magkaroon ka ng sakdal na pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi, ibig sabihin pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bago ka umuwi mamaya, pwede mong isagawa yan. Aasisan ka ng ating mga kapatid. At pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang gagawa nito sa atin. Bilang tao, ang gagawin natin ay manampalataya, magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan ay patuloy mong makukumpleto at maisapamuhay kung magpatuloy ka na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ngayon ay iyong tanggapin ang ating mahal na Panginoon.
iyong itaas ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mga mata, sambitin mo sa iyong labi ang mga katagang ito na nanggagaling sa iyong puso. Sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, narito ako, lumalapit sa iyo, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako at tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ikaw ay aming ipagpe-pray. Opo, dakilang Diyos, sa unang panalangin pa rin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo, Ama. Narito ang kaluluwa, tinanggap ka, patawarin mo siya, isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Dinawa ito ang una tuli, bagos ito ang simulay ng kanyang tapat na paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kapatid, tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon, ikaw naman ay magpatuloy upang ang pagpapala ng Diyos ay magpapatuloy na dadaloy sa iyong buhay. Naway hindi ito ang una tuli, bagos ito ang simulain ng iyong patuloy na paglilingkod. Maaari po tayong bumalik sa ating upuan, tayo ay manalangin sa ating mabait na Diyos para po sa ating mga pangangailangan. Huwag tayong magkulang, huwag tayong magsawa, mga minamahal na manalangin, lumapit na lagi sa mahal na Panginoon. Yamang ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ay sa atin. Ibig sabihin, sasamahan tayo palagi ng mahal na Panginoon. Promise niya yan, mga minamahal. Kasama natin palagi ang mahal na Panginoon. Kaya wala nang ibang higit na napakahalaga sa buhay natin. Ang tayo ay manatili at maramdaman lagi natin na tayo ay sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang isa sa pinakamasaklap sa buhay ng tao ay ang maramdaman niyang wala na siya sa mahal na Panginoon. Malayo na sa kanyang dakilang Diyos. Ulit ang katotohanan ng mahal na Panginoon na hindi lumalayo. Tayo lamang ang lumalayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga lagi nating asamin, mithiin na makasama natin ang mahal na Panginoon. Hindi lumalayo ang ating mabait na Diyos, kaya tayo ang huwag lumayo. Huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Lagi mong kausapin ang ating mahal na Panginoon, ating mabait na Diyos. Palaging nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Handa niya tayong tulungan, handa niya tayong alalayan. Opo, dakilang Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam namin, Ama, na higit pa sa kayamanan na ikaw ay aming nasumpungan. Mahal na Panginoon, paghawakan mo kami sa paglilingkod namin sa iyo. Tulungan mo kami sa anumang pasanin na mayroon kami. Anumang kabigatan, bigyan mo ng kagaanan, kalutasan ng mga problema at kagalingan ng karamdaman. Tulungan mo kami na huwag kaming madaing na sanlibutan. Tulungan mo kami na may paglaban namin ang paglilingkod, ang pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Sa oras na ito, abutin mo, Ama, ang pangangailangan ng bawat isa, kahilingan, anuman meron. Iyong ipagkaloob sa imalang paraan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. I-cast out natin ang mga problema, suliraning kabigatan. Sa pangalan ni Jesus amin sinasaway. Lahat ng uring karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Demons of sicknesses and diseases, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began vomiting, cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Be healed and problem be solved. Victory in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tayo po maminamalay tumayo. Tayong sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. 3 times galing sa puso.
Hallelujah! 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 Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much. There was Jesus. God bless you po mga kapatid. At tayo po ay tuloy-tuloy na po. Dadako na po tayo sa ating announcement at binibigay po natin ang pagkakataon sa ating pong